Okay, number 27. A circular cylindrical tank lying on ground level has a length of 15 feet and a diameter of 4 feet. When a tank is filled to a depth of 1 foot, how many cubic feet of liquid does it contain? So, mga choices natin, ayan, 25.9, 31.4, 36.9, and 62.8. Naka-round off yan yung mga choices natin. So first, i-drawing muna natin yung figure natin dito. So ang figure natin ay cylindrical, ayan, tank. Circular cylindrical tank lying on ground level has a length of 5 feet. So, yung pagdodrawing dito, ang keyword natin ay yung length. Length daw, hindi height yung nakalagay. So, ibig sabihin, ang pagdodraw ng cylindrical tank natin ay pag ganito yung drawing natin. So, ito yung cylindrical tank natin lying on the ground. Yan. So, ganito yung pag-drawing. So, ang given, length daw ay 15 feet. So, 15 feet yung length natin. Tapos, may diameter daw. Diameter of 4 feet. So, ito yung diameter nitong circle natin. Diameter ay equal sa 4 feet. So, ibig sabihin, ang radius niya ay... So, kung ang diameter ay 4 feet, ibig sabihin, itong radius natin, ito, kalahati lang, ang radius ay equal sa 2 feet. Okay? So, tinatanong, when a tank is filled to a depth of 1 foot, 1 foot lang daw, how many cubic feet of liquid does it contain? So, kung ang radius natin ay 2, so, tinatanong kapag 1 feet lang, kalahati. Ayan, kapag kalahati lang, ayan, ano ang volume na itong part na ito? Okay, so yan ang tinatanong natin, yung volume ng part na yan. Okay, so, para ma-solve natin itong volume na ito, at depth of 1 foot, ang gagamitin natin ditong pinaka-formula ay yung volume, area nitong part na ito. So, lakihan natin. Itong circle, lakihan natin. So, gawin natin ganito yung circle natin. Ayan. Itong part na ito. So, ito yung sa depth na, ito yung sa 2 feet. Ito yung sa 2 feet, yun yung diameter. Ang tinatanong, 1 feet lang daw. So, ibig sabihin, ito yung part na yan. Kailangan natin kuhanin ang area nito. Okay? So, area nito, tapos, so para makuha natin yung volume, ang kailangan natin ay yung area nitong part na ito. Area ng segment, area of segment, A sub S na, area of segment times yung length natin na 15 feet. So, times 15. So, ito yung kailangan nating isolve. Kailangan nating makuha tong area ng segment na ito. So, paano naman makukuha ang formula ng segment na ito? So, kukunin natin yung formula ng sector. Area ng sector. Yung sector, itong part na ito. Ito yung sector. Okay? So, ito yung sector. So, sector minus, ima-minus natin yung area nitong triangle para makuha natin itong area ng segment na ito. Okay? So, ito yung triangle natin. Area ng sector, ito yung buong sector. Ima-minus natin yung area ng triangle para ma-solve natin itong part na ito. Pero meron naman tayong shortcut na formula para dyan. Ito yung rectang formula. So, ang rectang formula para dyan ay, ang area na yan ay equal sa 1/2 r squared times theta minus sine theta, where theta is in radians dapat. Okay? Theta is ito yung central angle natin. Ito yung theta natin. Yan yung theta natin, central angle na ito. Okay? So, yun ang kailangan natin. So, kailangan isolve muna natin. Kailangan muna nating masolve itong theta. Itong r, meron na tayong value ng r, di ba? Given ang radius natin ay 2. So, okay na ito. Ang kailangan na lang natin itong theta. Paano masolve itong theta na ito, may given naman tayo. So, ayusin lang ulit natin yung drawing natin. So, ilagay ko yung formula dito. So, okay na yung drawing natin dito na figure, no? So, pwede mo na siguro burahin itong part na ito. O, sige, dito na lang. Isulat ko lang yung formula dito para... Ayan, r squared theta minus sine theta. Yan yung kailangan natin i-substitute dito. So, burahin ko na muna ito. And then, isi-solve lang natin yung angle. Yung angle na lang ang sinosolve natin. Lalakihan ko lang para malinaw. Okay, so ito daw ay
4 ito, no? So, ang radius natin, ito ay 2. Hatiin natin. So, 4 ang diameter. So, itong part na ito ay 2. Ito rin part na ito ay 2. So, tapos 1 foot dito. So, magkakaroon tayo ng ganitong triangle. Hatiin natin sa gitna. So, ang sabi, itong radius na ito, since ang radius natin ay 2, ibig sabihin, simula dito sa part na ito, 2 ito. Pero given dito 1 foot daw yung depth. So, simula dito hanggang dito yung 1. So, kung ito ay 1, ibig sabihin, itong height dito, ito ay 1 din. So, tapos, meron tayo ditong triangle tayo dito, no? So, ito ay 2, ito ay 1. Ang radius natin dito, itong part na ito, radius din ito. So, ibig sabihin, ito ay magiging 2 rin ito. So, ito ay 1 itong height. So, ito, radius din ito. Dahil simula sa center, papunta sa any part ng circle natin, lahat yan ay 2. Tapos kung mapapansin nyo, meron tayong mabuo-buo dyan na ganitong triangle, 1, 2. Then meron tayong special right triangle. Kapag ang hypotenuse ay twice ng height natin, ibig sabihin, ang right triangle na ito ay 30, 60, ito ay 90. Okay? So ibig sabihin, yung palang angle dito, ito pala ay 60. Tapos yung kalahati pa ulit, another 60 dahil parehas yan. So, ibig sabihin, ang theta natin ay equal sa 120 degrees. Okay? So, ayan na, kompleto na. Substitute na lang natin sa ating formula. Okay? So, nasolve na natin ang theta 120 degrees gamit itong right triangle, special right triangle na 30, 60, 90. Kasi meron tayong 1, 2. Hypotenuse is twice the height. Okay? So, therefore, i-substitute na lang natin, pero tandaan, ang value ng theta dito ay in radian. So, i-convert natin ang 120 degrees natin, i-convert lang natin yan sa radian. So, convert natin. Pag nagko-convert, minumultiply lang yan sa conversion. Ang conversion ay pi. Pi radian equals 180 degrees. So, i-convert natin. So, 180 degrees equals sa pi radian. Pi radian yan. So, convert lang natin. So, pwede tayong mag-calculator. I-round off nyo na lang kung ilang decimal. So, i-multiply lang natin. Cancel na itong degrees. 120, i-multiply nyo sa pi. Hanapin nyo yung pi sa inyong calculator. 120 times pi divided by 180. Ang magiging sagot ay 2.0943. Yan. Sige, 4 decimal places ang gamitin natin. 2.0943. Okay? So, yan yung value nito. So, ngayon, isolve na natin ang ating area. So, we have 1/2. Ang r natin, radius ay 2. So, 2 squared. Multiply natin sa theta. So, we have 2.0943 minus sine of the theta, 2.0943. Tandaan, sa calculator nyo dapat ay naka-radian mode kayo. Kapag naka-degree mode kayo, mali na kayo dito. Okay? So, kaya kailangan naka-radian. So, itong 2 squared, cancel na lang natin ito. So, matitira na lang dito 2 times 2.0943. Papakita ko lang ng detail. Kunin ko muna itong sine. Sine. Naka-appear pa sa akin yung kumpleto. So, yun na yung kukunin ko, yung kumpleto. Sine ng 2.0943, naka-radian mode dapat. Naka-radian mode, siguraduhin. So, ang sagot dito ay 0.866. Ayan, kung 4 decimal places, ayan, 8660. So, therefore, ang area ay 2 times, isubtract lang natin ito, 2.0943 minus 0.8660. The answer is 0.0. Nag-error sa akin. Ulitin ko lang, minus 0.866. So, ang answer dyan ay 1.2283. Now, multiply sa 2. So, times 2 ko lang, the answer is 2.4566. Tandaan, may rounding errors dito, ha. So, ito na yung magiging area nitong part na ito. Okay? So, now, hinahanap natin yung volume. Ang volume natin ay 2.4566. I-multiply natin dito sa length na 15. So, makukuha na natin yung sagot na 36.849.
Pero may nag-round up nga tayo dito, kaya naging sagot ko 849. Pag ni-round up yan, kapag kinuha natin yung kumpletong-kumpleto na eksakto, walang round up, makukuha natin ay 36.9. Pag ni-round up dapat yan. So 36.9. Kaya maganda, idare-diretso nyo sa calculator. Pinakita ko lang dito na detalyado, pero maganda, idare-diretso nyo sa calculator para makuha nyo yung eksaktong sagot na 36.9 cubic feet. So the answer is letter C. Okay, so kita-kita tayo sa susunod pang mga math reviewer para sa LEP. Bye-bye.